Church, maayong gabi sa tanan. Welcome sa ato ang Saturday evening service. Sa tanan nga nagtan-aw sa ato ang online, maayong gabi. Shall we pray? Lord, thank you kaayo Ginoo Lord God ni ining kagabi una. Salamat kaayo Ginoo sa tanan Ginoo Lord God nga nagtan-aw karon sa amo ang Saturday evening service, Lord. Salamat kaayo sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo Lord God kay ikaw Ginoo anaa sa amo ang taliwala. 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of us. Thank you Jesus. Bless your word this evening, Lord God, and bless also your people, especially Ginoo Lord God katong naminaw Ginoo. In Jesus name, amen and amen. So, once again church, maayong gabi sa tanan. Before tamo adto sa ato ang message, shall we go to our church declaration. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provision. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Church, sa makausap pa, ang ato ang church declaration has a power. Dako kay ni siya kahimuan sa ato ang matag usa ka kinabuhi. O kung imo ni siyang i-declare sa imuhang kinabuhi daily, and even sa ato ang Sunday service matag Domingo gina-declare sulti gyud ni nato ang Ginoo nagapamuhat yun sa matag usa nato sa kinabuhi, o kani siya mahimo yun ni siyang tinuod sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Shall we go to our message this evening? Ang ato ang mensahe nagagikan nganha sa Exodus 15 verse 11. Akong gikuha dinha sa New King James Version nga nagaingon, Who is like unto thee, O Lord, among the God? Who is like thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders? Shall we pause for a while for a prayer? Lord Jesus, thank you, Lord God, for this evening. Thank you for your word. Thank you, Lord God, for your faithfulness to us, Father, especially, Lord God, sa mga naminaw, Ginoo, Lord God, karon sa online. Thank you, Lord Jesus, na ikaw, Ginoo, nakakita sa ilaha. Bless them, Father, as they hear your word. May this word, Lord God, mahimo jud na rema sa matag-usan nila kakinabuhi. In Jesus' name, amen. So karong kagabi una, ang kaning atong gibasa dinhi sa Exodus 15 verse 11, ako ni siyang gitaytulan og the holiness of God. So there are so many verses in the Bible that speaks about the holiness of God. No, madaghan tag mabasa. And then nabutang dinha sa New International Version or NIV, nagsulti dinha, who among the gods is like you, Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? Sa Isaiah chapter 6, verse 3, nagsulti, Holy, holy is the Lord of hosts. Daghan kaayong mga bersikulo sa Biblia na atong mabasa that speaks about the holiness of God. Ang pulong sa Ginoo nagasulti kanato o nagapamatuod kanato na atong mabasahan dinha sa iyahang pulong nga ang Ginoo nga atong gialagaran
balaan. No? Unsa man jud ang meaning sa balaan or holiness in English. The holiness is being set apart. Gilahi siya sa tanan. Referring to a state of being whole. Tibuok, no? Tibuok niya. Wala, dili lang ingon nga media lang, 1/4 or 3/4 lang. Kung dili, ang iyang kinatibuk-an, gikan sa iyahang ulo, ngadto sa iyahang lapalapa, ang pagkatibuok gyud niya, maoy balaan, holy, no? Separated from sin and dedicated to God or divine purpose. So, naka-separate, nakalahi siya, no, sa tanan ang atong Dios, ang iyahang kinatibuk-an jud is holy, balaan. Na-separate siya, dili siya parehas sa tao nga ang tao manggod makasala. Ang tao makabuhat or makasulti og dili maayo na apay mga tao na ug musulti sila, ang uban dili mahimong tinuod. Pero ang Ginoo sa iyahang pagkabalaan ug sa iyahang pagka-holy, na-separate siya, dili siya, wala siya sala. Hinlo siya kaayon na pagka-Dios. O na divine, aduna siya mga divine purpose. It's emphasize God's perfect purity. So, balaan, purified siya, hinlo siya, purify in heart. Ang iyahang kasing-kasing, hinlo, walay sala, walay buling, walay kunot o mancha ang iyahang kasing-kasing or ang iyahang pagkatao. Dili siya, wala siya jealousy, no? Wala siya kanang envy sa sulod sa iyahang heart. Dili siya masuko, no? Musabot siya sa tao, no? Adunay moral goodness. Ang iyahang moralidad maayo jud. Ang makita nato ang atong Ginoo, bisan pa man basahon nato sa iyahang pulong, ang Ginoo balaan gayud. Ang ngayan lang yun nato siya nga simbahon, ang ngayan nato siya nga alagaran, ang ngayan nato siya nga pagadaygon, pagpasidunggan, kay balaan ang Dios na atong gialagaran. We as a human, bilang tao, paano man pud kita makapanunod sa pagkabalaan sa Ginoo? Dili man ta balaan nga mga tao, no? Dili ta be holy, niingon gani ang pulong sa Ginoo, be holy for I am holy. So gusto sa Ginoo nga kita pud mismo nga iyahang mga katawhan nga musunod sa iyaha, balaan pud kita. So number 1 na makapanunod kita as a human, be connected to God, the source of holiness. Kinahanglan kita magakonect ngadto sa Ginoo. Aduna kitay kanang connection ngadto sa Ginoo nga atong gialagaran. So paano nato makonect ang atoang sarili ngadto sa iyaha? Number 1, pray always, no? Aduna kitay daghan mabasahan sa pulong sa Ginoo nga nagsulti nga mahitungod sa pag-ampo. Mabasa nato dinha sa Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit as in all occasion, with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, kinahanglan nga moampo ta sa kanunay ang atong mga pag-ampo kanang
Mura lang bag nag-istorya ta, nakig-istorya ta ngadto sa Ginoo. Kanang mura lang kanang friend lang nimo na normal lang na naa kay gusto isulti sa imuhang friend. Istorya lang nimo na murag ka ng dili ba ka naglisod kung wala ka gikuyawan, dili ka naglisod og pakig-istorya sa iyaha kay tungod friend nimo siya. Si Lord, friend man nato si Lord. Ginoo siya, pero ang gusto niya is aduna kitay intimate relationship ngadto sa iyaha. Mabasa pud nato dinha sa Colossians chapter 4 verse 2, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. So gusto sa Ginoo nga mapasalamaton ang atong kasing-kasing ngadto sa iyaha. Sa atong pag-ampo kaniya, sa atong pakig-istorya ngadto sa iyaha, which is prayer, mapasalamat ta sa kaniya kanunay, no? Sa tanan sa mga butang nga iyahang gibuhat sa atoa, atong hinumduman nga wala ta na himutang sa ingon ani nga sitwasyon kung dili tungod sa Ginoo. Kay nganuman, ang Ginoo maoy source sa tanan kung ngano ta naa karon sa ato ang gihimutangan. Mabasa po nato dinha sa Romans chapter 12 verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, persistent in prayer. So kailangan ang ato ang mga pag-ampo makanunayon, persistent, dili lang ingon na kanang sa una, mainampuon ko, tung miaging bulan, mainampuon ko, sunod wala na. Kung dili, sa kanunay, persistent, sige, ampo ta kanunay, pakig-istorya ta kanunay sa Ginoo, adlaw-adlaw nga tanan, sa matag oras. Dili lang gani ingon na ang pag-ampo o ang prayer, igsuon, dili lang ingon na kinahanglan, ampo lang yung ka, ingon anang, adlawa mo ampo ka na kanang kay balaan ang Ginoo mo ampo jud ko na kanang wala jud magsamok-samok sa akoan nahimutang jud ko. Kung dili, ang pag-ampo is ang pakig-istorya sa Ginoo. So pwede nimo siya istoryahon bisag naglakaw ka, ampo gihapon na. Bisag nagluto ka, pwede ka makig-istorya sa Ginoo. Bisag naglimpyo ka sa sulod sa balay, pwede ka makig-istorya ngadto kaniya. Bisag ka nang mag-study ka, magtuon ka sa mga estudyante, pwede ka makig-istorya, tabangi ko Lord sa ako ang pagtuon. So, that's prayer. Kung unsay imuhang mga kabug-aton sa imuhang kasing-kasing, iampo, iduol nganha sa Ginoo. Kay ang Ginoo naminaw sa kanunay. He is the God that will not slumber. Wala siya natulog. Kung dili, nagabantay siya sa atoa kanunay. Watchful ang Ginoo sa atoa kanunay. Persistent ang atoang pag-ampo ngadto kaniya. By doing this, you are communicating to God, focusing in His presence, His holiness. So, sa atong pag-ampo, nakipag-communicate ta dito sa Ginoo. Dili ba ang ato ang mga cellphone matag usa sa ato kasagaran karon bisan paganig mga elementary mga bata mga elementary pa ana ay mga cellphone kay nganuman that's one way of communicating, makontak sila sa ilahang ginikanan kung asa na sila karon. So kita kung ang prayer nato ang maupuda siya'y kontak nato sa Ginoo sa kanunay, makig-kontak pud ta sa Ginoo sa kanunay ug ang Ginoo nalipay gyud na maminaw nga ri kanato. We are always persistent sa ato ang mga pag-ampo ngadto sa iyaha. So ang Ginoo maminaw gayud sa ato sa kanunay. As a human, we can be connected to God, the source of our holiness. Through prayer, mao na to ako ang sulti kanunay, pray always, talk to God always. Second, read His Word. So pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, which is the Bible.
So kung naamoy mga Bible, basa mo perminti sa inyohang Bible, makita ninyo dinha ang mga plano sa Ginoo sa inyohang kinabuhi. Makita pud ninyo dinha sa Bible ang pagkabalaan sa Ginoo. Makita pud ninyo dinha sa pulong sa Ginoo ang tanan gusto niyang isulti kanato, nakipag-communicate siya nga ris kanato. Because prayer, ang pakig-istorya sa Ginoo, dili lang mangguna siya one way na kanang kita lang ang magsigig istorya sa Ginoo, kita lang ang magsigig sulti kung unsay naa sa atoa, kung dili naapod tay time na maminaw sa Ginoo. Prayer na ka, nag-istorya na ka sa Ginoo, napoy time na take a moment of silence. Maminaw ka, muhatag ka og time, Lord, istorya daw sa ako ang Ginoo. And would you believe, ang Ginoo mo istorya gyud sa imuha. No? Makikonnect gyud siya sa imuha, basa sa iyahang pulong. Dinha nimo mahibal-an na nakipag-istorya ang Ginoo sa imuha. Kung ikaw igsuon, naamang kay mga pangutana sa imuhang kinabuhi, naa kay mga pagduha-duha sa imuhang kinabuhi, naa kay mga kagul-anan, naa kay gusto na ginapangita, na gusto nimo katubagan, naa sa iyahang pulong, basa sa iyahang pulong. Ampo, before ka mo basa sa iyang pulong, ampo ka, nagaydan ka sa Ginoo, and then open the Bible, read His Word. Kay naa dinha tanan nimo makit-an ang katubagan sa imuhang mga pag-ampo. Next is, nag-ingon dinha sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth, but meditate it day and night, so that you may observe to do according to all that is written on it. For thou shalt make thy way prosperous. So mo prosper jud ka sa imuhang kinabuhi, and thou shalt be in good success. Ang tanang tawo, wala jud siguro'y tao na dili gusto og prosperity. Wala jud tao na dili gusto mo success. Gusto gid sa tao na mo prosper siya sa tanan niyang gibuhat. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo, do not let this book of the law, Joshua 1:8, depart from your mouth, but meditate it day and night. If you want to be prosperous, my dear brothers and sisters, naa sa pulong sa Ginoo ang katubagan. Ubani sa buhat, kay you will become prosperous in your life. Makabaton pag yung kag peace, no? Maayong huna-huna, sound mind. Si King Solomon bitaw, wisdom jud ang iyahang gipangayo sa Ginoo. Kaalam nagnagikan sa Ginoo. Walay laing kaalam na mahimo kang prosperous kaysa kaalam nga nigikan sa pulong sa Ginoo. And then next is worship the one who is holy, the source of holiness. The source of our holiness is Jesus. Gusto ka, daghan bitaw mo ingon, I want to be holy, pero dili daw sila kabalo kung unsaon. The source of holiness is Jesus. So connect yourself to Jesus. Connect your holiness to Jesus. Ingna sa Ginoo, Lord, gusto ko, Lord, maging holy. Gusto ko, Lord, na buhaton ni mga butanga, gusto ko na mahimo kong balaan. Kay gusto pud sa Ginoo na mahimo pud kang balaan. Niingon ba ang iyang pulong? Be holy, for I am holy. So, devote yourself
to God. Always jud ta na makipag-connect perminti sa Ginoo. And also mga igsuon, pinaagi sa pag-ampo igsuon, you are allowing your spirit to communicate to the Spirit of God. Imong gina-open ang imuhang espiritu or ang imuhang pagkatao ngadto sa Ginoo. Giingon pa dinha sa Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kinahanglan nga magmainampuon kita kanunay, especially if you are a Christian, if you know God, nakaila ka sa Ginoo, watch and pray. Magmainampuon kita sa kanunay. Because our enemy, Satan, no, nagtuyok-tuyok lang gina siya sa atua. Kung asa na gani ta maluya, didto gyud ta niya tukbon. Didto ta mahulog, matingalan na lang ta. So, nganong nabuhat nako to. Pero kung magmainampuon ka sa kanunay, magbinantayon ka sa kanunay, tabangan ka sa Ginoo, dili ang imuhang kusog igsuon, kung dili kusog sa Ginoo, tagaan kag kusog sa Ginoo, na imong malikayan ang mga butang, ang mga tentasyon, ang mga butang na kanang dili maayo, matingala na lang ka. Na sa una lahi, mauman ni akong mga ginabuhat sa una, karon lahi na. Because through prayer, ginahinay-hinay sa Ginoo, ginahinay-hinay kagtabangan sa Ginoo, ug bag-o ang imuhang kinabuhi. Tungod nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 5:17, all things are passed away. Behold, new thing comes. If you are in Christ, bag-o na kang binuhat igsuon. Dili na ka makabuhat sa mga butang nga imong ginabuhat sa una nga dili maayo. Kung dili ang imong mga ginabuhat, ang mga butang na nga naa sa Ginoo. Ganahan na kamo simba, ganahan na kamo daig sa Ginoo, ganahan na kamo ampo. Kay nga naman, gibag-o ka naman sa Ginoo. Ang imong kasing-kasing ug ang imong huna-huna lahi na. Gibag-o na ka sa Ginoo. Old things sa una rato, di ka kabalo mo ampo. Sa una rato, di ka kabalo mo daig. Sa una rato, dili ka ganahan mo simba. No? Pero karon nga ikaw naa na ka sa Ginoo. You are becoming like God. No, mahimo na kang kanang ang mga butang gani na kanang iyaha sa Ginoo, ganahan na ka, nagkaroon na kag interest. So mao na ang mga butang nga mabuhat nimo basta naa na ka sa Ginoo. Worship the one who is holy. Ang pagkabalaan sa Ginoo maoy atong gidayig. One of the greatest privilege of a believer is to worship God. If you are a believer, ang pinaka-pribilehiyo gyud nimo kay anak ka naman sa Ginoo. Ang pinakadako nimo nga pribilehiyo mao gyud ang pagdayig sa Ginoo. Kay nakabalo na ka na ang imong gidayig is balaan. Dios nimo makagagahom sa tanan, nagbuhat sa langit ug yuta, naay mabuhat sa imuhang kinabuhi. Naay mga butang nga iyang mabuhat, dagkong butang ngadto sa imuhang kinabuhi. Muna nga daygon nimo siya nga Dios balaan, Dios nga makagagahom, Dios nga walay sala, Dios nga nagatubag sa imuhang mga pag-ampo. Diyos nga naminaw kanimo sa kanunay. Worship is to bend over. Worship is to bow down. Worship is to know the holiness of God.
Worship is to give adoration, is to give higher honor to the one who is higher than you. Worship is a deepest affection and the highest praise that the people of God could give. Mao na siya ang ato ang pinaka-deepest nato na affection dito sa Ginoo. Muna ato ang mga pagdayig ngadto sa iyaha. Dili baya jud ta makadayig sa Ginoo kung wala ta nakaila sa iyahang pagka-Dios sa ato ang kinabuhi. Kung wala ka nakaila sa Ginoo, dili ka makadayig sa iyahang lawom jud. Pero kung ikaw nga anak sa Ginoo, nailhan nimo ang Ginoo, nagapamuhat siya sa imuhang kinabuhi, makahatag ka og pagdayig sa iyaha nga lawom. Makasabot ka kung ngano ka nagadayig ngadto sa Ginoo tungod nakaila ka sa Ginoo. In Psalms 100 verse 4 to 5 nagasulti, enter into his gates with thanksgiving. Musulod ta ngadto sa iyahang puwertahan sa pagdayig, sa pagpasalamat ngadto kaniya. Kung kita naka-eksperyensya sa pagkabaayo sa Ginoo, wala jud tay laing buhaton kung dili pagpasalamat jud dayon ngadto sa iyaha. And to his courts with praise, daygon jud nato siya, Ginoo, salamat kaayo sa imong pagka-Dios sa ako ang kinabuhi. Og sunod natong buhaton, be thankful, mo pasalamat jud dayon ta ngadto sa iyaha. Ang ato ang baba walay sulod kundi ang pagpasalamat, ang pagdayeg ngadto sa iyaha. Ang atong kasing-kasing puno sa pagpasalamat, ang atong kasing-kasing abli kanunay sa mga pulong sa Ginoo, atong dawaton ang iyahang pulong. Musulod ta ngadto sa mga pagdayeg, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Daygo nato ang iyahang pagngalan ug daygo nato ang iyang pagka-Dios sa ato ang kinabuhi. Daygo nato siya nga Dios nato siya. For the Lord is good. Kay ang Dios maayo. Dili lang sa ako kanimo ug kanatong tanan nga iyang mga anak. And his mercy is everlasting and his truth endures to all generation. Tanan gikan pa sa atong mga ginikanan. Gikan pa sa ginikanan sa atong ginikanan, ngadto kanato ug ngadto sa atong mga anak ang Ginoo maayo. Siya ang Dios nga walay pagkabago. He is the same God yesterday, today, and forever. Ang Ginoo nga atong gialagaran igsuon, balaan. Ug angayan lamang siya nga pagadaygon nato. Angayan lamang siya nga tagaan nato og pagdayig. Tungod siya ang Dios nga nag-ayo sa ato ang mga lawas. Siya ang Dios nga naghatag kanatong kaluwasan. Siya ang Dios nga way sala, way buling, kunot ug mantsa. Siya nga Dios nga naghatag sa iyang kinabuhi ngari kanato. Og ato pud ganing mabasa dinha sa Psalms 103 verse 1 nagaingon, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Angayan lang yun igsuon si Salmista David, iyang gisugo ang iyahang espiritu to bless the Lord. Kung aduna may mga panahon nga kanang magluya ta,
dili ta ganahan, naata sa problema, naata sa kaluyahon, sugua ang imuhang espiritu. Kung wala man sa ato ang lawas o sa ato ang pagkatao, ang pagdayeg sa Ginoo, sugua. Kay si Salmista David, iyang gisugo ang iyahang espiritu. Giingnan niya, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." So kita, gitagaan niya example na pwede po na nato buhaton. Ingnon po nato sa ato ang lawas, sa ato ang kalag. Kalagday ga ang Dios. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Ang tanang anaa kanako. Dayga ang Dios. Pakpakan nato siya sa ato ang kamot. Sayawan nato siya. Kantahan nato siya. Daygo nato siya. Kay tungod siya ang ngayan sa atong mga pagdayeg. Igsuon, kung wala pa na nimo gibuhat, buhata, lahi ang kalipay nga mudayeg sa Ginoo. Kung kana imo nang gibuhat, padayon igsuon, tungod naa kay kalipay, lahi imong bation kung imong daygon ang imuhang Dios. Giingon po diri igsuon sa Psalms 106 verse 1. Praise the Lord, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. So, kaning Psalms, gisulat ni Salmista David, kadaghan kaayo niya gisulat diri sa Psalms, no, na nagsulti pahitungod sa pagdayeg ngadto sa Ginoo, sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Pasalamati ang Dios kay siya maayo, ug ang iyahang kaluoy, His mercy endures forever. Nagalungtad jud hangtod sa kahangturan. Ingon ana ang pagkamaayo. Igsuon, ang Dios na atong gialagaran, ang Dios na imong gialagaran, maluluyon, maluoy siya sa imuhang sitwasyon, nakakita siya sa imuhang sitwasyon, ug siya nahigugma pag-ayo sa imuha. Wala jud kaniya gitalikdan sukad sa una. Siya nga Dios nga nagauban kanimo sa kanunay. Siya nga Dios nga nagatubag sa imong mga pag-ampo. Siya nga Dios nga nagahatag kanimo kusog. Siya nga Dios nga nagluwas kanimo. Siya nga Dios nga nagpakaon kanimo o kanako sa kanunay. Giingon pa din sa Philippians 4:19, "For my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Siya ang nagasupply kanato sa kanunay. Igsuon, sukad sa una hantod karon, makalimtan man nato magpasalamat sa Ginoo. Makalimtan man nato mudayeg sa Ginoo. Makalimtan man nato na may mga tao na makalimot mo simba sa Ginoo. Makalimot mag-ampo sa Ginoo. Pero ang Ginoo wala jud nakalimot kanato. Kanunay siya nagahatag sa atuang panginahanglan sa matag adlaw na tanan. Iyang gihatag ang hangin, iyang gihatag ang atong kinahanglan sa matag adlaw na tanan. Pasalamati ang Ginoo igsuon, ang ngayan lamang siya nga mudawat sa atong mga pagdayeg. Ang ngayan lamang siya sa pagdawat sa atong pagpasalamat. Shall we pray? Lord Jesus, salamat karong kagabiuna. Salamat Ginoong Dios nga ikaw sa kanunay, anaa, makalimot man kami Ginoo, apan ikaw wala jud nakalimot ka namo. Salamat Ginoo nga ikaw nagpadayon sa paghatag sa tanan namong panginahanglan sa amo ang kinabuhi. Salamat Ginoong Dios nga ikaw
anaa sa kanunay, wa jud minimo gipasagdan Ginoo. Ikaw nga among Dios, kanunay nga nagauban ka namo bisag asa mi moadto. Mao kini ang among pagpasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Magatake kita sa ato ang communion karong kagabi una kung naamoy mga elements sa inyong panimalay. Shall we take the bread? For on the night he was betrayed, our Lord Jesus Christ took the bread, and when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Father God, thank you, Lord, for giving your Son, Jesus Christ, para mi maluwas, Ginoo, Lord God, to die for our sins. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for giving your Son, Jesus Christ, for the redemption of our sin. In Jesus' name, amen. Shall we eat the bread? And after the same manner, he took the cup, and when he has given thanks, he said, "This is the cup of my blood. Whenever who drink this cup, ye do should love the Lord's death until he comes." Father, thank you for giving Jesus Christ, your only Son, your only begotten Son, to save us, to save the whole world. Thank you, Jesus, for your blood that was shed on the cross of Calvary. Through this blood, we are now sin-free, disease-free, poverty-free. Thank you, Lord. Every single cell in our body is free. Every single cell in our body is healed. From the very top of our head to the very sole of our feet, we are healed. Thank you, Jesus, for doing this once and for all, for the redemption of our sin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Shall we drink the cup? Thank you, Jesus, for what you have done. Thank you for cleansing us. Thank you for making us whole. In Jesus' name, amen. Igsoon, dinha natapos ang atuang Saturday evening service. Ako mong giimbita ugmang adlaw, Sunday, sa atuang church sa New Covenant in Christ, na manimbat ang tanan, magkita-kita ta didto sa simbahan, and let us worship the Lord together in His holiness, in His divine God, that worthy to be praised, worthy of all our praises, worthy siya na kantahan nato, sayawan nato, pakpakan nato. Good night and God bless you. See you tomorrow sa ato ang Sunday service. God bless.